For today's video naman po ay may i-share lang po ako sa inyong sa tingin ko po ay helpful na information, lalo na po para sa mga college students. Hello po mga Amara! Welcome back to my channel. For today's video naman po ay may i-share lang po ako sa inyong sa tingin ko po ay helpful na information, lalo na po para sa mga college students. Disclaimer po hindi ko po ito personally na try ito pong service na ito, pero gusto ko lang po siyang i-share na meron palang ganitong feature sa eGov.ph app. Baka po kasi makatulong ito sa inyo or sa mga kakilala nyo pong college students na nangangailangan ng educational assistance. So, ayun, let's explore it together! Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ayan, mag-start na po tayo. Ayan. Ngayon, puntahan po natin yung eGov.ph app. Click lang po natin yung app. Ayan. Naka-enable yung Face ID login ko, kaya nag-auto login po siya. Tapos, ayan, ito po yung dashboard ng eGov.ph app. Yan, explore nyo lang po. Tapos, click po natin itong avail services or kahit ito yung picture ni PBBM, click nyo lang po yan. Yan, para ma-redirect po kayo sa mga available assistance dito po sa app po. Tapos, yung Presidential Action Center Metro Manila po ay located daw po yung Makabagong San Juan National Government Center sa Pinaglabanan Street, San Juan City, Metro Manila. Yan. Doon daw po yung Presidential Action Center po. Tapos, ito po yung mga assistance na available. Meron po for government services. Yan, pag click nyo po yan, nakikita nyo po yung sa loob. Ito po para sa NBI, PhilHealth, PNP Clearance, PSA, Social Security System, Pag-ibig Fund, yan. Yan po yung loob ng government assistance. Yan, government services. Tapos meron din po sila for employment and livelihood assistance. Tapos, medical and other financial assistance. Yan, meron din po tayong video niyan na ginawa po last time. Check nyo na lang din po. Tapos, meron din pong consultation services, funeral assistance, and yan, ito po yung social responsibility initiatives. Yan, ito po natin makikita yung para po sa college educational assistance request. Ayan, click po natin ito. Social responsibility initiatives. SRI. Yan, nakikita po natin dito po yung educational assistance for college students. PCSO educational. Then sa baba makikita rin po natin yung medical assistive device. Try rin po natin gawan yan ng video next time po. Yan, click lang po natin itong alamin ng detalye. Yan, educational assistance for college students. Ang tulong pinansyal sa ilalim ng educational assistance at sa pamamagitan ng cheque na ipadadala ng tanggapan diretso sa paaralan ng mga pinagkaloobang mag-aaral.
ang mga requirements, original or certified true copy ng mga sumusunod. Kompletong PCSO Educational Assistance Application Form with 2 pieces, 2x2 ID picture. Ito po, download nyo po itong form sa PCSO website. Search nyo lang po yung PCSO Educational Assistance Application Form. Yan, nakikita nyo na po siya. Yan, ito po. Nakikita nyo po yung PDF copy ng PCSO Educational Assistance Application Form. Yan, download nyo po yung form na yan. Tapos, i-fill out nyo po. Tapos, lagyan ng 2x2 picture nyo po. And then, once na kompleto nyo na po siya, pwede nyo po siyang i-scan or picturean nyo po para ma-attach po natin mamaya doon po sa educational assistance request nyo po gamit yung eGov app. Yan. Pag kinlik nyo po ito, yan, mapupunta po kayo dyan, tapos click nyo, i-click nyo lang po yung yan, yung pinaka-form. Re-redirect na po kayo dito sa pinaka-form. Ayan, ito po yung itsura po niya. Tapos lalagay nyo po dito yung 2x2 picture, ID nyo po. Ayan. Fill out nyo po. Ayan, tapos yan, download nyo lang po. Ito, may download. Tapos, yan, dyan nyo po yun makukuha. Tapos, yung Certificate of Enrollment or Registration Form mula sa paaralan para sa kasalukuyang semester or trimester. Yan, makukuha nyo po yan sa school po ninyo. Tapos, yung kopya ng valid school ID or Certificate of Number ID mula sa paaralan. Kopya ng valid government-issued ID ng mag-aaral at ng magulang or guardian nito. Valid na billing statement or statement of account SOA mula sa paaralan. Tapos yung screenshot o kopya ng valid academic transcript or online report card sa nagdaang semester or trimester. Ayan. I-prepare nyo po ang mga original or certified true copy ng mga ito po. Tapos, i-fill out nyo po yung mga kailangan fill outan and then scan or picturean nyo po yung lahat po ng requirements. Kasi, i-upload nyo po yan dito. Yan, mag-upload ng requirements. Yan, kunyari, try po natin mag-proceed. Yan, mag-upload ng requirements. Yan, dito po, click nyo po yung upload na icon. Example lang po, kunyari, yan, punta tayo sa photo library natin kung na-picturean na po natin yung mga requirements. Yan, kunyari ito, yan. Kunyari lang po ito. Yan, kunyari i-attach po natin yan. Tapos, yung mensahe, optional lang din naman po. Kung may gusto po kayong ilagay na note or message, yan, input nyo lang po. Tapos, click po natin yung pumunta sa appointment schedule. Yan, click nyo po yan. For today's month, for this month daw po pala ay walang schedule na available. Kaya, punta po tayo sa, yan, di ba, ito po yung November. Click nyo lang po yung arrow na nasa right, yan, para mapunta sa December. Tapos, ito po yung mga naka-enable na mga petsa, yan, pwede po kayo mamili po dyan. Sabihin natin, kunyari, December 16. Click nyo po yung 16. Tapos, ito lang po yung available na time slot na meron po sila. December 16, 8 a.m. to 9 a.m. Yan, click nyo po, nag-iisa nilang available time slot. Tapos, meron daw pong 4 na pwesto na natitira. Tapos, click nyo po yung magpatuloy if okay na po kayo sa schedule na yan. Pero since hindi naman po ako magpapaschedule for that type of assistance, ay hindi ko po i-click yung magpatuloy na button. Pero ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung parang itsura po nung appointment schedule sa eGov app kasi nag-schedule po ako last time para sa PhilHealth ko naman po. Ayan, parang ganito po siya. Yung sa akin, sa PhilHealth. Yan, parang ganito po yung itsura nung approve appointment niyo po. So, yun lang po. Next time naman po, try natin gawan din po nung discussion or video
yung mga available services pa po na meron po dito sa eGovPH app po. Salamat po and hanggang sa muli. Paalam!